No, so ngayon no, pag-usapan natin ito tungkol sa bawat relihiyon o bawat mga tao no, na pinapaniwalaan nila na ang kaligtasan ng kanilang kaluluwa ay nasa kaanib ng kanilang relihiyon. MGCI, Iglesia ni Cristo, Jehovah's Witness, or anuman. Maraming mga tao or church leader or relihiyon mismo na hindi sumusunod or namumuhay sa kasulatan, sa mga salita ng ating Panginoon. Ang mga tao naman ay hindi na umaasa sa Biblia, hindi na nagbabasa na ang kaligtasan ay nandoon pala, ang katotohanan ay nandoon pala. Kasi nga ang mga tao binubulag ng kanilang mga church leader at ang mga church leader naman binubulag ng mga demonyo at nililinlang ng mga demonyo na ang kaligtasan ay nasa kaanib ng kanilang relihiyon. Maraming mga tao na naniniwala sa mga ganyan. Iniisip nila na umanib ka sa kanilang mga relihiyon ay ligtas ka na. Nagkakamali ka. Ito ang katotohanan. Noong unang panahon, pinapangaral ng mga apostolis si Kristo. Hindi nila pinapangaral ang bawat relihiyon. Noon pinapangaral nila ang pangalan ng ating Panginoon si Kristo. Ang maniniwala kay Kristo ay maliligtas. Pero ngayon kabaliktaran, pinapangaral ng bawat tao ang kanilang relihiyon at inaakala nila na iyan ay siyang magliligtas sa kanila. Pinapaniwala din ng mga church leader or mga member nila, ang kanilang kapwa member, na sinasabi nila na ligtas na kayo kasi kaanib na kayo ng aming relihiyon. So nangangahulugan na ang kaligtasan pala para sa kanila ay ang pag-anib sa kanilang relihiyon. May mababasa ka ba sa Biblia? O kahit sino sumulat doon, apostolis man o si Kristo or kahit sino man, propeta, may mababasa ka ba doon na ang kaligtasan ay andyan sa kaanib ng iyong relihiyon? Noong unang panahon, maraming mga tao na mga banal na namumuhay mismo sa kasulatan, mga parisiyo, pero hindi pa rin nagiging perpekto sa harap ng Panginoon. Paano mo masasabi yan ngayon sa bagong member mo? Lagi niyong tatandaan ang sinasabi dito sa kasulatan ng ating Panginoon Kristo. I am the only way to the Father. I am the way, the life, and the truth, the life and the resurrection, the door, the shepherd. Ano pa man, wala nang iba kundi si Kristo lamang. Bakit mo sinasabi na ligtas ka na kasi kaanib ka na ng aming relihiyon? MGCI, MCGI o ano pa man yan, Iglesia ni Cristo. Lagi niyong tatandaan, ang ipapangaral dapat ng bawat church leader ay kung paano mamuhay sa kasulatan, mamuhay sa mga salita ng ating Panginoon. Kung ano man yung sinasabi doon, hindi yung papaniwalain mo yung mga tao sa hindi naman nakasulat sa Biblia. Pinapangaral nyo nga yung pangalan ng ating Panginoong si Kristo, pero ang bukang bibig nyo naman paglabas nyo ay pinapangaral nyo rin ang inyong relihiyon. So iba ang nasa loob nyo at iba rin ang sa labas. Sa loob, sumasamba kayo sa Panginoon. Sa labas, pinapangaral nyo ang inyong relihiyon. Ganyang klaseng pamumuhay, double life. Maraming mga tao na mumuhay sa dalawang mundo, dalawang daan, dalawang buhay, dalawang bangka. Paano mo magagawa yan? Pagkatapos mong sumalo sa hapag ng ating Panginoon, sumalo ka rin sa hapag ng mga demonyo. Maraming mga tao na gumagawa ng ngayon. Kasi nga sinasabi dito sa Biblia at nagkatotoo ang sinasabi dito sa Biblia na in the last days, sa huling araw mangyayari ito. Magsilipa na ang lahat ng mga maglipa na ang maraming mga bulaang propeta at marami ang ililigaw. Even ang mga tao na the chosen, na pinipili ng Panginoon, pinili, ay ililigaw din. Maraming mga relihiyon, gusto kong malaman nyo, kahit gaano kasikat ang iyong relihiyon, gaano karami ang iyong member, ay hindi nangangahulugan na ligtas na kayong lahat dyan. Marami sa inyong member na kumukomit
ng pangangalunya. Hindi sila humihiwalay sa kasalanan ng pangangalunya. Patuloy silang namumuhay kasama ang asawa ng iba. At nagkaroon pa sila ng anak. Paano mo masasabi yan ngayon? Naligtas na yung tao na yan. So kayo lang mismo ang naniniwala na maligtas yung tao na yan kasi nga ang iniisip nyo, ang kaligtasan ay nasa inyong kaanib ng inyong relihiyon o iglesia ninyo mismo. Sabihin mo ang katotohanan patungkol dito sa Biblia, hindi yung gagawa-gawa ka ng mga istorya na hindi naman nakasulat sa Biblia. Maraming naglipana ngayon ng mga bulaang propeta. Maraming mga vlogger na nagkukunwari na preacher. Pero kabaliktaran ang sinasabi dito sa Biblia. Madali lang naman intindihin ang Biblia, pero ang tao hindi kayang sumunod dito. Kasi nga mula pa noon sa panahon ni Iba at Adan, pinagbawalan na ng Panginoon ang dalawang tao na yun. Pero nga nalilinlang pa rin sila. Sinabi na ng Panginoon ang katotohanan pagdating sa punong kahoy na yan, nagbibigay kaalaman na mamamatay sila. Sumuway pa rin sila. Ganito pa rin ang ginagawa ng bawat tao ngayon. Sinabi na ng Diyos ang warning niya nakasulat sa Biblia na huwag mong gawin ito, ganito, ganyan, nakasulat na. Ginagawa pa rin ng bawat tao kung ano man ang hindi sinasabi ng Panginoon or ano man yung binabawal ng Panginoon dahil nga sa utos ng mga demonyo sa bawat tao. At kung ano man yung natanggap ng mga church leader nila na galing sa demonyo, ibinigay rin nila sa bawat tao. Ganon din ang nangyayari noong unang panahon kay Iba at Adan. Nalilin lang ni Satanas si Iba at binigyan niya ang kanyang asawa. Ganon din ang nangyayari dito. Nalilin lang na bawat church leader, nalilin lang ang bawat church leader o mga pastor ng demonyo at isishare din ng mga pastor nila kung ano man yung binigay ng demonyo sa kanila doon sa mga member. So ganung paraan sila at yung mga member nagiging pareho, mapaparusahan pagdating ng araw. Ganito ang nangyayari dito sa ating mundo. Kaya maniwala kayo sa ating Panginoon si Kristo, sumasampalataya kayo. Hindi lahat na sumasampalataya sa ating Panginoon si Kristo ay makakapasok sa karya ng Diyos. Sinabi niya na mismo, hindi lahat na tumatawag sa ating Panginoon ay makakapasok sa karya ng langit. Maraming mga tao doon na sinasabi na nangangaral kami sa iyong pangalan, nagawa kami ng mga milagro gamit ang iyong pangalan, andoon ka nung ikaw ay nangangaral. Pero ang sabi ng ating Panginoon si Kristo, I never knew you. Depart from me. Who? Depart from me. Kayo ng mga taong gumagawa ng kasamaan. At doon kayo sa impyerno, sa kaparusahan. Yan ang mangyayari. Dapat, noong unang panahon, ang mga tao, pinapangaral nila kung ano man yung sinasaliksik nila ang mga nakasulat sa Biblia. At yun yung pinapangaral nila at pinapasunod nila sa mga tao kung ano yung nakasulat sa Biblia. Pero iba na ngayon. Kung ano yung nasa isip ng bawat tao, kabaliktaran nakasulat sa Biblia, yun yung pinapakain nila sa bawat member nila. Ganito ang nangyayari kung paano naligaw ang bawat tao. Nalilang ang bawat tao, naligaw ang bawat tao mula sa mula sa kamay. So dapat ang katotohanan ang sasabihin natin kay bawat isa ng tao na mamamatay, hindi ikinakatuwa ng Panginoon yan. Kaya galit ang Panginoon sa ating mga church leader o kahit sinong mga tao na nangangaral sa salita ng Panginoon pero hindi sinasabi ang buong katotohanan. Maraming mga tao niyan ngayon na inaakala nila na ang kaligtasan ay nasa kaanib ng kanilang relihiyon. Isa pong malaking pagkakamali yan. Ang kaligtasan wala nang iba kundi na kay Kristo lamang. Sinabi mismo ng ating Panginoon, wala nang ibang pangalan na binigay dito sa mundong ito upang paniwalaan ng bawat tao na isang ikaliligtas ng bawat isa na sumasampalataya sa Kanya, ang ating Panginoong Hesus Kristo lamang. No, so hanggang dito na lang, no, maraming salamat and God bless you, Lord.